May tao na kinatagpo ang ating bida pero kinailangan niya munang sagutin ang kanyang telepono bago niya ipagpatuloy ang kanyang pakikipagtransaksyon. Nagpasalamat si Sang Yun sa pagtawag sa kanya ni Kim Miso. Tinanong ni Kim Miso ang ating bida kung may oras ba raw ito para makipag-usap sa kanya. Gusto niya lang daw banggitin dito ang isang nagbukas na bagong gate. Nagulat si Sang Yun dahil may update na nga raw agad na nakuha si Kim Miso. Tumugon siya na mayroon nga raw siyang oras para makausap ito. Binanggit ni Kim Miso na nakatanggap nga raw siya ng impormasyon na may nagpakita na isang unconfirmed gate na matatagpuan sa 500 metro ng silangang kanluran ng Chani Station Line 7. Naimbestigahan na nga raw nila ang buong middle section, ipapadala na lang daw niya ngayon sa ating bida ang mga nakalap nilang impormasyon. Sinabihan ni Sang Yun si Kim Miso nang hintayin daw muna siya nito dahil titingnan niya lang daw ito ng saglit. Tumugon si Kim Miso nang wala raw problema, sinabihan din ito ang ating bida nang wag nga raw itong magmadali. Binasa na ni Sang Yun ang mga impormasyon na ipinadala ni Kim Miso tungkol sa papasukin nilang gate. Natuon ang atensyon niya sa mid-boss ng gate na tinatawag na Cerberus. Mukhang isang araw itong wolf-like monster na may 100 level. Ang mga pangunahing katangian nga raw nito ay ang pagkakaroon nito ng 3 ulo at ang kakayahan nito na makapaglabas ng apoy. Natuwa si Sang Yun dahil sino nga raw ang makakaisip na ganoon agad ang halimaw na kanilang makakalaban matapos niyang makuha ang kanyang bagong skill. Sino nga raw ang mag-aakala na magkakaroon agad siya ng tsansa na magamit ito ng ganoong kabilis. Siguro naman daw ay eepekto rin sa Cerberus ang kanyang skill na The Age of Night and Wolves. Sinabi ni Sang Yun na natingnan na nga raw niya ang buong detalye, nagpasalamat siya kay Kim Miso dahil maaga siya nitong pinadalhan ng impormasyon. Tumugon si Kim Miso nang ibinabahagi niya lang naman daw dito ang nalaman niyang detalye, tatawag na lang daw ulit siya dito kapag may bago pa siyang nakalap. Nagsalita ang isang lalaki at nagbiro na hindi raw siya makapaniwala na ganoon ang gagawin ng ating bida matapos siya nitong papuntahin doon. Humingi ng pasensya si Sang Yun sa dati niyang kapitan dahil pinaghintay niya raw ito ng matagal. Tumugon naman si Dekyong nang naiintindihan niya raw ang ating bida dahil isa na nga raw itong sikat na player. Sinabi niya rin na hindi na nga raw siya ang kapitan ng ating bida kaya Dekyong na lang daw ang itawag nito sa kanya. Nilinaw ni Sang Yun na hindi pa naman daw siya sikat, marami pa nga raw siyang pagdadaanan bago siya umabot sa ganoong punto. Sinabi ni Dekyong na mukhang wala pang araw natatanggap na tawag ang ating bida base sa reaksyon nito. Tinanong ni Sang Yun kung anong klase raw ng tawag ang tinutukoy ni Dekyong. Sinabihan naman ni Dekyong ang ating bida nang tingnan na nga lang daw nito ang kanyang cellphone. Nasabi niya nga raw na sikat na si Sang Yun dahil nakalagay ito ngayon sa first page ng Player magazine. Inilathala ni reporter Park Jongmin ang mga impormasyon na nakuha niya mula kay Kim Miso. Nagpakita nga raw ang isang bagong bituin sa loob ng quest area, at mukhang gugulatin rin daw nito ang buong mundo gaya ni Kai Soto. Nagulat si Sang Yun habang binabasa ang article na patungkol sa kanya. Sinabihan ni Dekyong ang ating bida nang tingnan nga raw agad nito ang dala nitong cellphone, malamang nga raw ay binahana ito ngayon ng napakaraming tawag mula sa iba't ibang tao. Nagtaka si Sang Yun kung bakit raw siya nakalagay sa first page ng Player magazine. Napapaisip siya kung bakit daw kaya nagdesisyon agad ang mga ito nang hindi niya nalalaman. Tinanong ni Dekyong kung tumawag na ba raw sa ating bida ang lahat ng mga kakilala nito, siguro nga raw ay dumami na rin ngayon ang mga nagpapakilala nitong kamag-anak. Pinatay na muna ni Sang Yun ang kanyang cellphone at mamaya na lang daw niya ito iintindihin. Uunahin na nga raw niyang asikasuhin ang pinakadahilan kung bakit sila nagkita doon. Tinanong ni Dekyong ang ating bida kung ito nga ba raw ang kailangan nito sa kanya. Nagpasalamat naman si Sang Yun noong makita nito ang laman ng bag na dala ni Dekyong. Sinabihan ni Dekyong ang ating bida nang hindi raw nito kailangang magpasalamat sa kanya dahil hindi niya naman daw ito ibibigay ng libre. Sinabi ni Dekyong na naroon nga raw ang ilan sa mga luma niyang artifacts. Tinanong niya ang ating bida kung ano naman daw ang paggagamitan nito sa mga ganoong kagamitan. Bakit nga raw hindi na lang ito bumili ng mga bago? Pinaliwanag ni Sang Yun na hinahangaan niya lang daw ang kasaysayan ng mga ganoong artifacts, parang gusto niya lang daw ipagpatuloy ang legacy na naiwan ni Dekyong sa mga luma nitong kagamitan. Tinanong ni Dekyong kung wala na ba raw mas magandang maidadahilan ang ating bida. Tumugon si Sang Yun nang isipin na nga lang daw ni Dekyong na ganoon ang mga pamahiin na kanyang pinaniniwalaan.
Hindi pa rin masyadong kumbinsido si Dekyong pero nahinto na ang pagtatanong nito noong dumating doon ang isang babae. Humingi ng pasensya ang dumating na babae dahil nagtagal daw siya sa paghahanap ng parking spot kaya na-late siya ng pagdating. Tinanong niya sina Dekyong at Sang-yoon kung sisimulan na ba raw nila ang appraisal. Tinanong ni Sang-yoon si Dekyong kung sino raw ang isinama nitong babae. Sumagot si Dekyong nang itong araw ang appraiser na tutulong sa kanilang magiging deal. Isinama niyang araw ito para masigurado niya na patas ang makukuha nilang dalawa sa kanilang magiging transaksyon. Inilatag na ni Dekyong ang mga lumang artifact na bibilhin ng ating bida. Inisa-isa na ng babaeng appraiser ang pagtitingin sa bawat artifact. Pagkalipas ng ilang minuto ay natapos na rin ang isinagawa nitong artifact appraisal. Sinabi ng babaeng appraiser na tapos na nga raw niyang tingnan ang lahat ng mga artifacts. Sa palagay niya nga raw ay patas naman ang unang presyo na napag-usapan ng mga ito. Biniro ni Sang-yoon si Dekyong at sinabi na talagang nanigurado pang araw ito. Nagtaka si Sang-yoon noong hugutin ni Dekyong ang dala-dala nitong espada. Sinabi ni Dekyong na bago nga raw nila tapusin ang kanilang transaksyon, nakiusap siya sa ating bida kung maaari ba raw nitong tingnan ang kanyang sword skills. Tumanggi naman si Sang-yoon sa ipinapakiusap ni Dekyong, sinabi niya na hindi pa nga raw siya ganoong kahusay para mabigyan niya ito ng payo. Sinabihan ni Dekyong ang ating bida nang wag na raw itong masyadong magpakumbaba. Pagkatapos nga raw ng kanilang mga pinagdaanan, hindi nga raw siya mangmang para hindi mapansin na higit na mas mahusay kaysa sa kanya ang ating bida. Hindi rin daw siya masyadong mayabang para hindi tumanggap ng ilang payo mula sa ibang tao. Mag-iisip pa sana si Sang-yoon nang maaari niyang maidahilan, pero napansin niya na seryoso talaga si Dekyong sa ipinapakiusap nito. Naisip ng ating bida na ayaw niya nga raw sanang madamay sa mga ganoong bagay, pero maling-mali nga raw kung pababayaan niya lang ang isang tao na nagnanais talagang matuto. Sinabihan ni Sang-yoon si Dekyong nang kalimutan nga raw muna nito na naroon sila at ipakita nga raw nito sa kanya ang lahat ng mga kakayahan nito. Pinayuhan ni Sang-yoon ang babaeng appraiser nang mas mabuti raw kung magtago muna ito sa kanyang likuran. Agad namang sinunod ng babae ang payo ng ating bida. Sinimulan na agad ni Dekyong ang pagpapakita ng kanyang mga sword skills. Winasiwas nito ng mabilis ang kanyang espada kasabay ang buo niyang katawan na para bang mayroon itong kinakalaban. Namangha si Sang-yoon sa mga sword skills na ipinapakita ni Dekyong, mas malakas na nga raw ito ngayon kumpara noong huli niya itong nakasama sa pagtapos ng isang dungeon. Sa galaw nga raw nito ngayon ay masasabi niya na mukhang hindi ito humihinto sa pagsasanay. Naging seryoso ang ating bida noong may mapansin siya sa postura ni Dekyong habang nagsasagawa ito ng mga sword skills. Napahinto si Dekyong noong tawagin siya ng ating bida. Nagtaka si Dekyong kung bakit siya agad nito tinawag, sinabi niya na marami pa nga raw siyang maipapakita. Tinanong ni Sang-yoon si Dekyong kung may problema ba raw ang kaliwa nitong braso. Nagulat si Dekyong at tinanong kung paano raw ito nalaman ng ating bida. Pinaliwanag ni Sang-yoon na sa tuwing aatake nga raw si Dekyong sa kanan nitong kamay ay naibubuka agad nito ng mabilis ang kaliwa nitong balikat. Sa obserbasyon niya nga raw ay parang masyado nitong iniingatan ang kaliwa nitong braso. Inamin ni Dekyong na tama nga raw ang mga sinabi ng ating bida, mukhang hindi na niya nga raw ito maitatago. Mayroon nga raw siyang trauma pagdating sa pagdepensa ng kaliwang bahagi ng kanyang katawan. Halos lahat nga raw ng injuries niya mula sa kanyang pagsasanay at sa mga pinsala na tinatamo niya sa bawat dungeon raid ay naroon sa kanyang kaliwang braso. Hindi na niya nga raw ito maayos kahit na alam na niya kung ano ang mali sa kanya. Nagulat si Dekyong noong sabihin ng ating bida na makakaya niya pa raw itong maayos. Sinabi ni Sang-yoon na madali nga lang daw ayusin ang mga ganoong klase ng trauma. Pinayuhan niya si Dekyong nang wag nga raw nitong subukang itago ang mga kamalian nito, humanap nga raw ito ng paraan para masaklaw nito ang taglay nitong lakas. Kailangan nga raw nitong simulan ng pagbabago mula sa paghawak nito ng espada hanggang sa kung paano ito huminga. Sinabi ng ating bida na alam niya nga raw na ang pagbabago ng lahat ay mahirap sa umpisa, pero malaki naman daw ang makukuha nitong benepisyo pagdating sa katagalan. Pinayuhan ni Sang-yoon si Dekyong nang subukan daw nitong lagyan ng mas madiin na pressure ang isa sa mga daliri na ipinapanghawak nito sa isang bahagi ng espada. Napaungol si Dekyong at sinabi na hindi nga raw pala ito madali. Iginiit niya sa ating bida na medyo nasasaktan nga raw siya sa ginagawa nito.
Tumawa si Sang Yun at sinabihan si Dekyong nang magtiis daw muna ito ng ilang saglit. Napaungol ulit si Dekyong at sinabi na nasasaktan nga raw siya pero unti-unti na nga raw itong sumasarap sa pakiramdam. Sinabi ni Sang Yun na ibaba pa nga raw nito ang ulo nito dahil lalo pa nga raw itong sasarap simula ngayon. Napaisip ang babaeng appraiser na nasa likuran ng dalawa kung ano ba raw itong sitwasyon na kanyang pinapanood. Bakit nga raw ganoon ang ginagawa ng mga ito? Ipinaalam ni Dekyong sa ating bida na nahihirapan na raw siya. Pero sinabi ni Sang Yun na maghintay pa raw ito ng ilang saglit dahil malapit na raw silang matapos. Nagkamali ng pagkakaintindi ang babaeng appraiser sa kanyang napanood, kaya kung ano-ano na lang ang naging laman ng recent search history nito.